Ilang taon nang nagdudulot ng tensyon ang panghihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Pero mula sa karagatan, ang tensyon napunta sa online. Ito'y sa palitan ng pahayag ng mga opisyal ng bansa at ng Chinese Embassy. Sa plenary session ng Senado kahapon, January 26, hindi nakapagpigil ang ilang senador sa mga insulto at pagbabanta ng China sa ilang opisyal ng Pilipinas. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Isa sa mga ikinadismaya ng China ang paggamit ni Commodore J. Tariela ng caricature ni Chinese President Xi Jinping sa isang speaking engagement nito. Dahil dyan, naghain ng diplomatic protest ang China laban sa Pilipinas. Maliban dito, sunod-sunod din ang patutsada ng Chinese Embassy sa mga pahayag ng ilang matataas na opisyal ng Pilipinas. Para silang may quota ng pambabastos laban sa representasyong ito. Malinaw na malinaw ang pangalan ko sa official Facebook page nila, Mr. President. Target rin nila si Commodore J. Tariela, si Senador Kiko Pangilinan, pati ibang Pilipinong hangad lamang ay magsabi ng mga katotohanang nangyayari sa ating karagatan. Mungkay naman ni Senator Rodante Marcoleta, dapat daw magdahan-dahan muna si Commodore J. Tariela para hindi na lumaki ang palitan ng patutsada. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. May kasabihan po kasi tayo, Mr. President, na ang pagkakamali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Pero ayon kay Senadora Risa Hontiveros, kung gusto talagang malutas ng China ang hindi pagkakaintindihan ukol sa West Philippine Sea, tigilan muna daw ng China ang panggagaslight nito. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan at sila pa ngayon ang biktima. Classic gaslighting behavior po yun. Napaka-negative na psychology yan kung sa individual na tao po or kung sa interpersonal na mga relasyon. And dapat huwag gagawin yan, huwag gagamitin yung ganyang cheap tactic nila. Kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan. At kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po, nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Samantala, sinabi naman ni Senator Robin Padilla na gumanti na lang ang Pilipinas sa pambobomba ng tubig ng China. Matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Pero ayon kay Commodore J. Tariela, ginagamit lamang ang water cannon sa pagliligtas ng buhay at hindi sa pananakit ng kapwa at paninira ng mga barko. Sa naging payag naman ng Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy na si Guo Wei, ang mahalaga raw ay kung ang argumento ay kayang tumayo sa masusing pagsusuri at hindi kung gaano karaming tinig ang naguulit nito. Ang pagkondena ng mga senador sa pagbabatikos ng Chinese Embassy ay paraan din daw ito
ni Jay Tariela para ilihis ang atensyon ng publiko para pagtakpa ng mga kasinungalingan at paninira laban sa mga lider ng China habang binabalewala ang batas, katotohanan at historical context. Charles Nicolimon, RNG News.